kasi malaman. Kailangan pa naman madali. Karandang kong umakyat papunta sa kwarto ko. Mabilisan kong naging take. Kinuha ko ang pitaka ko at susi ng motor. Pagkatapos ay muli na akong tumakbo pababa. Painit ang kwarto ng bahay. Pakapal na rin ang pakapal ang usok. Kailangan ko na makalabas dito. Delikado na ako. Dali-dali akong lumabas ng main door. Hindi ko nalintana kung may kumapit ng mga bubog ng lamiseta sa sapatos ko. Agad kong pinuntahan at pinaandar ang motor ko. Lumabas ako ng gate at sinarado ko ulit yun, tsaka pinaharurot ko na palayo ang aking motorsiklo. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung saan ko pupunta ko. Subalit nakita ko na lang ang sariling pinatahan ang daan pabalik ng ospital. Tumuloy ako at binalikan ko ang pare. Magandang gabi ho, Father. Magandang gabi rin. Ano bang may nangyari hindi maganda sa'yo? Napakatindi na nangyari, Father. Napakalagi. Pwede mo bang ikwento sa akin? Opo, pero bago po yun. Father, pasensya na po talaga ha. Wala na po kasi kung ibang alam na pwedeng puntahan. Natatakot din akong lumapit sa ibang pare. Baka kasi sa piting din nila ang dinanas nyo. Ayoko nang madagdagan pa ang mapahamak dahil sa gulo sa bahay. Nauunawaan kita, Pio. Father, huwag po kayong magugulat ha. Naku, complete ang vitamins mo. Dapat Erebon Z-Fox. Help get more energy, more immunity, more healthy. Pero palagay ko, hindi nala ako nagsumpa sa impyerno. Impyerno? Mahirap nang paliwanag eh. Basta nakita ko lang po ang sarili ko sa gitna ng malaking apoy. Maski sina Papa, Mama at Manang Lupi ay naroon din. Hindi ako kumbinsidong impyerno nga ang nakita mo, Iho. Kapag kasi napunta ka ron, hibala na lang ang makapagpapabalik sa'yo o ang Panginoon mismo. Sa palagay ko ay kasama sa madilim na sumpang kumapit sa inyo ang lugar na yun. Pero kailangan mo magpunta ng simbahan ngayong din, Iho. Siguro nga yun po ang mas dapat kong gawin, Father. Hindi ganun kasimple ang ibig ko sabihin. Oh? May nakabuntong sa'yo. Hindi na lang yan basta uso. At wala akong lakas ngayon para karating. Nanayo ang balahibo ko sa narinig. Napanunod ako sa gusto. Wala akong napapansin. Pero ramdam kong may bahagyang mainit nga mula roon. Sige po, Father. Pupunta na po akong simbahan ngayon. Huwag kang lalabas doon hanggat hindi sumisikat ang araw. At mag-ingat ka sa lahat. Gabayan ka nawa ng Panginoong Jesus. Salamat po, Father. Taranta akong lumabas ng ospital at agad na pinatakbo ang motorsiklo ko. Pakay kong dumiretso sa simbahan, bagamat medyo malayo pa yun. Tuloy-tuloy lang ang takbo ko at hindi naman masyadong mabilis para iwas disgrasya. Hanggang sa napadaan ako sa tahimik na bahagi ng kalsada. Wala na halos ibang sasakyan ko. Malayo na ang gabi. Steady lang ang pagmamanin ko. Ngunit nakalap ako ng Sana kasi laway kanina pag ng pinanigay, medyo pinaligo kang mainit na maiyak hangin na sumasalubong sa akin. Bukod na tapot na ka-jacket din, pero dama ko yun sa may leeg. Mga braso, Kapag matapos yan, bandang oras. binti. Mukhang hindi ako kailangan ng demonyo na makarating sa simbahan. Diyos ko, sana mali ako. Sana huwag ngayon. Tulungan niyo akong makarating sa tahanan niyo. Binilisan ko pa ng konti ang pagpapatakbo. Sumalit na pinaglaan ko nang biglang bigat ang bandang likod ng motor ko. Tipong bigat na parang may nakasakay ako. Binali ko na ang uwi ng Sir Jupiter. Diretso lang ang tingin ko sa buhay ng tutulong sa messenger. Hanggang sa biglang magbumusina ng malakas mula sa likod ko. Bilang nakasanayan ng katawan ko ay napatingin ako sa kanang side mirror.
Nakita ko roon isang paparating na truck. Nilagpasan ako noon, ngunit nakita ko rin meron niyang kung ano sa likod ng motor ko. Isang napakaitim na pusok na konting tao.